Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nagigibabaw sa aming ginagawa na kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandakang loob mo sa amin ay gawin mo na mag-umapaw upang ang kasalanan na ipinangangamba na ihingi ng kapatawaran ng budhi namin na takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan namin na hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan na aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galasya? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag ni pinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong paikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo, nagsimula kayo sa Espiritu at ngayoy nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala?
Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin. Nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin. Nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin. Nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin. Nilingap niya ang Israel. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maiakin sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya, sinasabi ko sa inyo,
Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang tumatanggap, ang bawat humihingi, nakasusumpong, ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano po ba ang ibig ipaalam sa ating lahat ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga? Kung mayroon kayong problema, kung mayroon kayong pangangailangan, lumapit ka agad sa Panginoong Jesus. Idaing ang mga problema at mga pangangailangan at humingi kayo ng tulong sa Kanya. Ipagkakaloob ka agad ng Panginoon ang kalutasan ng inyong problema. Ibibigay niya kaagad ang inyong kinikiling sa Kanya. Hindi kayo pababayaan. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Halimbawa, ikaw ay isang ina. Ang unang problema mo, maroon kang sakit. Hindi na gumagaling, mukhang lumalala pa. At napakalaki na ang iyong gastos sa pagpapagamot. Ang iyong problema na ikalawa, ang iyong asawa, sa dahilan ng pandemic na ito, natanggal sa trabaho. Ang inyong naipon para sa panggastos ng mga pangangailangan ng inyong pamilya, nauubos na. Ngayon, lumapit ka kaagad sa Panginoon at binanggit mo sa Kanya ang iyong problema.
maaaring ang iyong sasabihin, Panginoon, ang una ko pong suliranin, ako po ay may sakit. May katagalan na po ito at hindi na po gumagaling. At mukha yatang lumalala pa ho. Ang laki-laki na po ang aming gastos sa pagpapagamot. At kaugnay sa problemang ito, kinakabahan ako na kung ako ay inyong kukunin, wala nang mag-aalaga sa 4 na anak na ipinagkaloob ninyo sa aming mag-asawa. Wala nang mag-aalaga sa kanila. Panginoon, ang gulo-gulo ng isip ko, gusto ko pong humingi sa inyo ng tulong. Ano po ang gagawin ko? Maaari na ang isasagot ng Panginoon. Mabuti naman, ipinagtapat mo sa akin ang iyong problema at ang iyong pangangailangan. Huwag kang mag-aalala. Hindi pa kita kukunin. Maaaring pahahabain ko pa ang iyong buhay. At maaaring pagagalingin pa rin kita para may mag-aalaga pa sa iyong mga anak. At huwag ka rin mag-aalala. Hahanap ako kaagad ng paraan para magkaroon kayo ng sapat na panggastos para sa inyong mga pangangailangan bilang pamilya at tulong na pangmatagalan. Ipaubaya mo na lang sa akin lahat. Ano ang mangyayari? Tutulungan kaagad ang inang ito ng Panginoon. Ipagkakaloob lahat ng kanyang kailangan. Bakit ganyan ang Panginoon? Kung lumapit kayo sa Kanya at humingi ng tulong, ibibigay sa inyo kaagad ang inyong kahilingan. Bakit ganyan ang Panginoon? Kasi ang Panginoon, kung gumagawa po ng pangako, tinutupad niya. Marin siyang isang salita. Hindi sa katulad natin na kung nangako tayo, bukas nakalimutan na natin at hindi natutupad. Wala tayong isang salita. Ang Panginoong Jesus, kung may sinasabi siya, lagi niyang ginagawa at kaagad ginagawa. Ang pangako ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan ko. Humanap ka ng anumang tulong sa akin, makatatagpo ka ng tulong. Kumatok ka sa aking puso, sasagutin kita kaagad. Sa English, ang sabi niya, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open to you. Sa madaling sabi, ang Panginoon gumawa ng isang pangako sa atin. Kung ano man daw ang ating hihilingin sa Kanya,
ipagkakaloob niya sa atin. At kung nangako siya, tinutupad niya ang kanyang pangako. Hindi tayo pababayaan. Yan ang dahilan kung bakit kung lumapit tayo sa Panginoon at idaing natin sa Kanya ang ating mga suliranin at kailangan, tutugunin kaagad tayo ng Panginoon. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. At kung tinulungan tayo ng Panginoon, magugulat po tayo ng husto. Matatanggap natin ang ating kahilingan. Maroon po akong matalik na kaibigan dito sa simbahan. Maroon siyang suliranin sa kanyang likod. Hindi niya maituwid at masakit ang kanyang likod. Matagal na ito at hindi pa siya gumagaling. Bakit hindi siya gumagaling? Malamang hindi pa niya nilalapitan ang Panginoon at humingi ng tulong. Katulad ng binanggit ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo. Maroon po kaming isang empleyado dito sa simbahan. Noong nakaraang January, napatapulok ang kanyang paa. Na-dislocate ang mga buto. Namaga ng husto ang kanyang legs. Nung nawala na ang maga, nagkaroon ng bukol sa kanyang ankle. Magkaroon ng laman around the dislocated bone. At naghihirap siya ng husto sa sakit. Paano kaya ito gumaling? Ang paraan talaga, kung sumunod siya sa payo ng ating Panginoon at humingi ng tulong, tulad ng binanggit ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, malamang gagaling siya kaagad. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon. Maroon pa ho kaming isang empleyado. May sakit siya sa puso. Noong nakaraang kahapon pala ng umagang madaling araw, namatay po siya sa ICU. Itong empleyada namin, madasalin, malamang nilapitan na niya ang Panginoon para sa tulong. Bakit hindi pa rin gumaling ang kanyang puso at tuluyang namatay? Malamang sinagot na siya ng Panginoon sa kanyang pangangailangan na sana gumaling. Malamang ang sabi sa kanya ng Panginoon, Gloria, matanda ka na. Gusto ko nang umuwi ka na sa aking piling dito sa langit. Magiging napakasaya mo dito. Kaya itong Gloria, namatay po very peacefully. Lumapit kasi sa Panginoon. Yan ang gustong ipaalaala sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, ang Panginoong Jesus, malaki po ang kanyang problema sa marami sa atin. Halos lahat tayo may mga suliranin. Halos lahat tayo may mga pangangailangan. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin tayo. Bakit?
Papaano kasi ang Panginoon nasa kanyang dalawang kamay na ang lahat ng gusto niyang itulong sa atin. Inaantay lang tayong lumapit sa Kanya at dumaing at humingi ng tulong. Pero ang marami sa atin hindi lumalapit sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, itong mga biyaya at tulong na nakahanda na sa aking dalawang kamay para iabot sa inyo, nabubulok na. Paano kasi? Hindi kayo lumalapit para humingi ng tulong. Yan ang problema ng ating Panginoon sa marami sa atin. Maroon tayong mga suliranin, maroon tayong mga pangangailangan, hindi naman tayo lumalapit sa Kanya. Ang Panginoon po, sabik na sabik makatulong sa atin sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Inaantay tayong lumapit sa Kanya. Kaya, mga kapatid, ang tandaan po natin ang payo ng ating Panginoong ngayong umaga. Kung mayroon tayong mga suliranin, mayroon tayong mga pangangailangan, ibig natin matulungan tayo ng Diyos, lumapit kaagad sa Kanya. Idaing natin sa Kanya ang mga ito at humingi ng tulong. Matatanggap lahat natin ang lahat ng tulong na kinakailangan natin. Magugulat po tayo ng husto. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang ang mga humihingi sa Ama ay makatanggap ng biyaya ng Espiritu Santo. Ang ating tugon, Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kaibigan nating makasalanan ay tulungan ng Espiritu Santong magsisi at magbagong buhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Upang patnubayan ng Espiritu Santo ang mga kaibigan nating naghahanap ng bagong matitirhan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Upang turuan ng Espiritu Santo ang mga bilanggo, mga may sakit at matatanda na umasa sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Espiritu Santo ay magbigay ng pag-ibig sa mga nilalapitan ng mga nagugutom na mag-anak. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, kami ay nananalig sa pangako ng iyong anak. Ibigay mo sa amin ang Espiritu Santo bilang kaibigan namin at patnubay magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, gapin mo, yaring aming alay.
ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, anak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon Itong itong pag-aakin pag-aakin sa iyong mga kamay at sa kapurihan sa niya at kapurihan niya karangalan at karangalan sa sa ating ating kapakinabangan at sa buong at sa sambayanan buong niyang sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang pag-aakin ng mga alay na iyong inikabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin at sa sumainyo. pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Luis Antonio, aming Kardinal, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, is ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Siluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkaing nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Hain ni Jesu Kristo. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na sa pagsasalo namin sa pagkain at inumin na banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayon na ikaw ay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.